ang mabuting balita para sa araw na ito. Magandang araw ng Biyernes sa ikalawang linggo ng Kwaresma. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Ang talinhagang maririnig natin, tumutukoy sa mga Hudyo, lalo na sa mga pinunong relihiyoso na tumangging makinig at nagpapatay sa mga propetang isinugo ni Yahweh sa paglipas ng panahon. At sa kahuli-hulihan, ang mismong anak ng Diyos na ang kanilang tinanggihan at ipinapatay sa krus. Pakinggan natin ang kabuuan ng talinhaga mula kay San Mateo, Kabanata 21, talata 33 hanggang 43, talata 45 hanggang 46. Sinabi ni Jesus sa mga punong pari at mga matatanda ng mga Hudyo, "Makinig kayo sa isa pang halimbawa. May isang may-ari ng bahay na nagtanim ng ubasan. Binakuran ang paligid nito, humukay para sa pisaan ng ubas, at nagtayo ng toring bantayan. Pinaupahan niya ang ubasan sa mga magsasaka at naglakbay sa malayo. Nang malapit na ang panahon ng anihan, pinapunta ng may-ari ang kanyang mga katulong sa mga magsasaka para kubrahin ang kanyang bahagi sa ani. Ngunit sinunggaban ng mga magsasaka ang kanyang mga katulong. Binugbog ang isa, pinatay ang iba at binato ang ilan. Nagpadala uli ang may-ari ng marami pang katulong, subalit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Sa bandang huli, ipinadala na rin niya ang kanyang anak sa pag-aakalang, "Igagalang nila ang aking anak." Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, inisip nilang, "Ito ang tagapagmana. Patayin natin siya at mapapasa atin ang kanyang mana." Kaya sinunggaban nila siya at inilabas sa ubasan at pinatay. Ngayon, pagdating ng may-ari ng ubasan, ano ang gagawin niya sa mga magsasaka? Hindi nila kaawa ng masasamang tao yon. Pubuksayin niya mga yon at paupahan ng ubasan sa ibang magsasakang magbibigay ng kanyang kaparte sa arihan. At sumagot si Jesus, Hindi niyo ba nabasa sa kasulatan? Naging panukalang bato ang tinanggihan ng mga tagapagtayo. Gawa ito ng Panginoon, at kahanga-hanga ang ating nakita. Kaya sinasabi ko sa inyo, aagawin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bayang makapagpapalago nito. Nang marinig ng mga punong pari at mga Parisiyo ang mga talinhagang ito, naunawaan nila na sila ang pinatutungkulan ni Jesus. Uhulihin na sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao na kumikilala sa kanya bilang propeta. Kumusta kayo? Ito si Lilia Antonio na magbabahagi ng pagninilay ngayon. Mababasa sa bukal, mga piling pagsasanay espiritual ang sumusunod. Sinabi ng Diyos, "Ibigay mo sa akin ang iyong puso." At pagkatapos, bilang tugon sa aking di pagkaunawa, narinig kong winika niya, "Ang iyong puso ay kung nasaan ang iyong kayamanan." Sa Ebanghelyo, hinihingi ng Diyos ang marapat na pagsamba, pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Pero paulit-ulit ang pagtanggi at pagtalikod natin sa Kanya. Ngayong panahon ng Kwaresma, maglaan tayo ng mga tahimik na sandali para sa Kanya at pagnilayan. Paano ko ginagamit at muling iniaalay sa Kanya ang talino, yaman at iba pang mga biyayang ibinibigay niya. Amen. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH. At sa mga kababayan nating OFWs, sa mga may sakit, at sa lahat ng sumusubaybay ng programang ito na humihingi sa amin ng panalangin. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Muli, maraming salamat.
Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Diyos kung lubos natin itong pagsisisihan at hihingi ng tawad. Magbalik loob tayo sa Kanya. Ang mabuting balita para sa araw na ito ay hatid sa inyo ng Paulines Radio.